Eto nga, finally, dumating na ang winter dito sa Canada. Very late na nga ang dating ng snow, dapat nung December pa. May ko-complain ko lang, Canada. Malamig ka na nga, bakit napakahangin mo pa? Finally, nakauwi na nga ako ng bahay and etong si Mar gumagawa ng Vietnamese spring rolls. Actually, ginawa ko yung mixture na yan 2 days ago, kaya lang tinamad ako kaya nilagay ko siya sa ref. Dahil pag sinumpong talaga ako ng katamaran, kahit nasa gitna pa ako ng pagpe-prepare ng ingredients or pagluluto, ititigil ko. Kaya madalas si Amar ang tumatapos ng mga niluluto ko. And finally, siya na nga ang nag-wrap nito at nagluto. Sobrang nagustuhan niya nga ito dahil paborito niya talaga ang Vietnamese spring rolls. Every time na ino-order niya yon tuwing lalabas kami, is nagrereklamo ko kasi namamahalan talaga ako. Kaya sabi ko sa kanya, gagawa na lang ako sa bahay. When I say ako, that means dalawa kami. Automatic na yun. Ito nga pala yung isa pang ginawa ko nung nakaraan pero hindi ko rin siya tinapos. So ang ending, si Amar ulit ang nagluto. Gumawa ako ng tokneneng batter at saka manong sauce at sobrang sarap. Ngayon ko lang na-realize na sobrang dali lang palang gawin ng manong sauce. Hindi pa yun yung dinner namin. Lalabas nga kami para i-pick up yung in-order namin. Pero eto na nga, may hindi kami naasahang pangyayari. On our way back home is na-aksidente kami. And it's a hit and run. But thankfully lang talaga na walang nangyaring masama sa amin. We're all okay. Pero na-shock talaga ako ng sobra. Buti na lang si Amar, kalmado siya all throughout. Buti na lang wala rin namang masyadong gasgas sa sasakyan. 1 minute away na lang kami sa bahay. Kaya pagliko namin, biglang merong bumangga sa likuran namin. Pero hindi nga nila kasalanan dahil binangga rin sila ng truck sa likuran. Sabi nga nila is sobrang bilis daw magpatakbo ng 2-seater truck. Na-expect na nga rin nila na mababangga sila dahil sobrang bilis nung pagpapatakbo ng truck sa likuran nila. Pero dahil nasa stoplight kami, wala silang ibang mapuntahan. Dalawang babae nga pala yung sakay ng kotse and buti na lang walang nangyari din sa kanila at okay naman sila. We called the police and after a few minutes, dumating naman sila. At meron ngang isang mabait na tao na nakakita nung aksidente. Kaya lang, sabi niya nga sa sobrang bilis ng truck, hindi niya nakita yung plate number tsaka madilim din kasi. Kaya naman pagdating ng police, pumunta rin siya para mag-testify. Kinuha lang naman lahat ng details namin and then umuwi na rin kami. Muntik na ngang lumamig yung manok na binili namin. At kung kailan nga hindi kami nagdala ng jacket, saka pa nangyari ito, kaya lamig na lamig kami sa labas. Past 9 PM na nakauwi kami, kaya gutom na gutom kami, kumain na kami agad. Nang dahil lang sa fried chicken, na aksidente pa kami. Pero thankfully na lang talaga na walang nangyaring sobrang masama and hindi naman grabe yung aksidente. Makes me realize na kahit gaano pa talaga tayo kaingat, hindi natin kontrolado yung gagawin ng ibang tao. Sana lang talaga mahuli yung nakabangga para naman matuto siya ng konti. I really don't wanna wish bad for anyone, pero hindi talaga tama yung ginawa niya. Hula nga namin lasing yung nagmamaneho. And honestly, it could have been worse, but thankfully not. Kaya sa lahat pa ng nagdadrive, let us all be responsible. Don't drink and drive, and also, wag mong takbuhan. Okay, tatapusin ko na tong vlog na to bago pa tuluyang maging sermon vlog. Anyway, hanggang dito na lang guys, and thank you for watching. See you on the next vlog. Bye!